Oh, ito na tayo. Ito na po. Ang mga gumagawa ng batas ang siya nga rin bang lumalabag nito, hindi bababa sa 8 senador ang naharap ngayon sa mga kaso at reklamo na posibleng may epekto sa magiging galawan at numero sa Senado. Kaya na po, 8 senador. Pakakitay ka na. Ubos! Aray ko. Ito yung tinatawag natin. Ubos! Pati pantubos! Aray ko. Oh, pakinggan natin. Sa 13 miyembro ng majority, si Senador Bato de la Rosa may arrest warrant mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Si Senador Bongo, pinangalanan din ng prosecutor na co-perpetrator sa kaso ni FPRRD at naharap din sa reklamong plunder at graft na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes dahil sa mga government contracts na So, 2 senador po sa mayorya ang international. Wow! Yeah, man! Sila po ang may international record. Bato and Bongo. Sila, kumbaga sila lang po ang talagang international record around the world. Aray ko. 2. Okay, diretso. kuha ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanyang pamilya. Si Senador Chis Escudero na isyuhan ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan habang iniimbestiga ng ombudsman dahil sa plunder, graft. Tindi. Pangatlo, Chis Escudero. Sa letrang B. Butas Escudero. Aray ko. At indirect bribery, kaugnay ng flood control scam. Muli ring nabuhay ang issue sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa isang government contractor. Matapos sabihin ng COMELEC na magsasagawa ito ng full preliminary investigation. Halos ganito rin ang issue kaysa Pang-4. Peluca de Zarza de Anit Moco Aso. Aray ko. Pang-4. Marcoleta. Pasok. Dante Marcoleta. May precautionary hold departure order na rin laban sa kanya ang Sandigan Bayan habang may investigasyon ng ombudsman sa reklamong plunder, indirect bribery at iba pa dahil sa mga kwestiyon sa campaign donation. Habang hinugna ayon sa ombudsman at posibleng masampahan na ng information at maharap sa posibleng pag-aresto sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Okay, Jinggoy naman at Joel. Napakahinog. Aray ko. Ang sarap, no? Minsan pag may nakikita kang hinog, ang sarap pitasin. Ho! Aray ko. Aray ko. No? Sarap pitasin eh. Ayan, pipitasin na kayo kulugo. Di ba? Yung kulugo mo, di ba pag may kulugo ka, yung hinog na yung kulugo mo, di ba, kukuha ka na ng palara. Aray ko. Na? Gaganon mo yan, no? Bibilogin mo yung palara. Diba? Anong gagawin mo sa palara? Bibilogin, papasok mo yung kulugo. Anong tapos? Anong mangyayari? Kukunin mo yung sigarilyo ng lasing mong tito. To! Ayan, may gin pa ba ka dyan? Aray ko. Walang gin! Ano wala mo? Ha? Wala akong pera ngayon! May alak ba dyan? Wala po to. Pengi Yossi. Aray ko. Ano Yossi? Kaya yung kulugo ko eh. O sige, bili mo akong Hope. Aray ko. Diba? Diba? Ganun yung kulugo eh. Lalagay mo yung Yossi, ubusin mo yung Hope. Ito, bugaan mo. Yan. Sukala ako eh. Aray ko. Ganun na yan si Jinggoy. 2 kulugo. Kailangan lang kalusin. Pasuin papuntang kulungan. Para sa plunder at malversation dahil din sa flood control scandal. Ang magkapatid naman na sina Mark at Camille Villar naharap sa investigasyon. Ayop! Bats na bats. Mga bilyar naman po. Mga bilyar naman po tayo ngayon. Bilyar, 2 po. Tek, 8, men.
Ubos! Ugnay ng reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosure na isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya ng pamilya. Ubos, men! Kung halimbawang makalaboso ang 6 sa kanila dahil sa mga non-bailable offense, 7 na lang ang maiiwan sa kasalukuyang majority dahil mas lalamang na ang bilang ng kasalukuyang minority na nasa 11. Sapat na ito para manaig ang boto nila sa Sabi ko sa inyo hindi. Uy! Gulat ako. Aray ko. Sensya na po miss, ano yun? Yung jowa ko. Sabi ko nga sa inyo kung hindi po tayo makakuha ng boto dahil malabo, may mga kaso, makakakuha tayo ng mayorya sa pagiging pagbabawas. Hinog na. Sinabihan ko na kasi kayo. Noon pa man, sabi ko sa inyo, sundin nyo ang rule of law. Pinagmamasdan lang kayo ni BBM. Anong ginawa nyo? Nagdrama kayo. Oh. Nagdrama kayo O yan, binigay na sa inyo ang reward. Aray ko. Diba? Sabi ko sa inyo marunong ang karma, marunong ang Panginoon. Yan ang tinatawag na karma na yan. Eto na, sunod-sunod. Sunod-sunod po. Si Digong ba? Si Digong nga malay ba natin madadala sa dahig yan? Panginoon na ang naglida. Panginoon po ang nagdulot ng ano yan. Panginoon. mga panukalang batas at mga resolusyon at pagpuno sa mga committee chairmanship dahil binibilang lang ang boto ng mga present alinsunod sa Senate rules. Kaya nauwi sa walkout at kini-question kung bakit tila minamadali ng majority na palitan ang Senate rules at payagan ang virtual voting. 1 linggo na lang bago magbakasyon muli ang Kongreso. Tanong nga ni Senator Erwin Tulfo, ito ba ay dahil posibleng malaga sa Senado ang mga kasama niyang may kaso? Hindi pa sapat ang numero para makapagpalit ng Senate President na nangangailangan ng 13 votes at malayo sa required na 16 votes para tuluyang makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Yan shoutout muna kay Ma'am B. Serrano shoutout po Ma'am B. Santiago, shoutout po, nanonood po siya. Ma'am B, shoutout. Pagaling po kayo at pagaling po sa asawa ni Ma'am B. Santiago. Ayan na bumalentong dahil kay Bato. Pati mga subscriber po natin international na apektuhan na po dyan nangyayari. Putang ina Aray ko. Naapektuhan na po. Talagang naapektuhan na po yung mga subscriber international. Aray ko. Kaya yan po ang mangyayari dyan. Hindi po tayo naghihintay. Saan po kayo makakita minorya sila ang nagdi-decide ngayon ng kung sila ang may hawak ng bola o ambit. Diba? Ngayon po nabaligtad. Nung nakaraan po, binaraso ni Cayetano to, papasok kay Bato, hawak nila ambit daw. Hawak nila ambit. Diba? Ngayon, ano nangyari? Nabaligtad po. Nabaligtad. At ito nga po, pakinggan po natin ang hugot po ni Mig Subiri. Ito, may hugot po si Mig Subiri. Pakinggan natin sa mga taga-Bukidnon. Masama ang loob ni Senator Mig Subiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. What the F? What the F? Balik si Hanati para sa detalye. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga-Bukidnon. I'll tell you to the people who cannot, they love you. Alam mo, Senator Migs,
Alam mo, okay ka sana eh. Alam mo, Senator Migs, huwag ka matakot. Migs, subiri ka na eh. Alam mo, Senator Migs ha, huwag ka magagalit sa amin mga karayuma at mga kulubot dito. Aray ko. Diba? Migs, subiri ka na. Alam naman siguro ng mga taga-Bukidnon, hindi ka kailangan mag-sorry. Hindi pwedeng lahat ng galaw mo, binibigyan mo ng pakahulugan. Hindi ba pwedeng gumalaw ka na para sa tama? At kung hindi man matanggap ng constituents mo yon, at least, in your own conscience, sinabi mo sa sarili mo na tama ang ginampanan mo. Hindi pwedeng maging hindi pwedeng maging parang tau-tauhan ka. Alam naman ng taong bayan niya, ng taga-Bukidnon, kung talagang ginawa mo ang tama. May mga utak naman siguro ang mga taga-Bukidnon. Diba po? Oh. Alam mo, Senator Migs, hindi mo kailangan mag-sorry sa taga-Bukidnon. And ako naniniwala ako sa taga-Bukidnon na maano sila. Malawak ang pag-uutak nyo. Diba? Kung ginagawa ng senador nyo ay tama, bakit magagalit kayo? Oh. Diba? And I'll die for you. I would die for him if need be. So, I hope that you understand the position. Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority na kanyang pinangalanang sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Ayon kay Zubiri, 2 beses Mga traidor talaga yan. Galit na galit pala si Big Subiri, no? Grabe, Amy, grabe. Aray ko. Amy, Bato, Bongo, Robin Padilla, putik, nagtiwala ka dyan? Mukha pa lang ni Amy, homo alien. Aray ko. Aray ko. Tiwala kay Amy, homo alien. Si Bato. Diba? Niyakap-yakap pa asawa mo, kupal. Aray ko. Kupal yan. Si Bongo. Lalo na si Robin. Force manure. Aray ko. ang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuport. O, teka lang, may hulog si Blackstar. Sa totoo lang, maraming taong nawawalan talaga sa admin. Paano mo mawawalan ng tiwala sa admin? Anong ugot yan? Paano mo mawawalan ng tiwala sa admin, Ropa? Pinakulong nga sila Duterte, si Kibuloy. Anong mawawala doon? Aray ko. Ha? Sige nga. Ikumpara mo sa ibang presidente, sino mga napakulong? Aray ko. Sige nga. Blackstar. Para mo mawawalan ng tiwala. Anong ang daing presidente? Isa lang presidente rito eh. Aray ko. Oh, sinong presidente ang makakagawa nun? Pakulong si Digong na napakademonyo. Pakulong si Kibuloy na nangahalay ng minor. Ipatigil ang Pogo. Doon pa lang eh. Sino makakagawa nun? Oh, yan ang weak leader. Ha? Pakulong ang senador ngayon. Sino makakagawa nun? Pakukulong ang congressman. Sino makakagawa nun? Aray ko. Sige nga. Si Duterte, anong ginawa? Pinalaya si Jinggoy. Pinalaya si Joel Villanueva. Pinalaya si Bong Revilla. Pinalaya si Gloria. Si Duterte pinalaya. Si BBMP papakulong. Aray ko. Alam mo, yan ang yan ang mga kinatatakutan ng mga DDS pag maghaharap kami. Yung mga talakayan na ganyan. Takot sila dyan eh. Kasi may solid evidence yun eh. Hindi katulad ng mga Duterte na narrative nila, puro Hershey. Hershey. Aray ko. Basic lang po yun. Paano kung wala tayong presidente, nakalaya ang mga kurakot? Basic.
Oh. Kung wala tayong presidente, nakalaya si Digong. Doon pa lang eh. Weak leader na yun eh. Aray ko. Hinga. Hinga. Sino magpapakulong kay Digong? Hinga. Aray ko. Si BBM ang nagpakulong kay Digong. Ayaw man sabihin ng iba. Dahil bobo sila, hindi nila alam. Ako alam ko dahil uncle ko siya. Aray ko. Bakit kamo? Doon sa word ng Romy Statue, ang Romy Statue ng ICC, sila ay nakikipag-coordinate saan? Saan? Sa Estado. Sino ang Estado? Oh. Yun na nga yun nila pag-usapan. Sino ang Estado? Aray ko. Si BBM, si Lucy, tama, di ba? Si BBM ang kausap ng ICC. Kaya nasa kamay ni BBM kung sino ang gusto niyang ipadala. Sino pinadala niya? Si Digong. Aray ko. Eto, prangkahan na tayo mga kababayan. Sa tutusin, pwede. Isagip ni BBM si Digong. Pero isasagip mo ba yung ganyan? Sinisira ang bayan? Kasi pwedeng gawin po ni BBM yun. Oh, wag muna. ICC, pending natin. Pwede po yan. Paprangkahin ko na kayo. Pwede yan. Pwede po yan. Di ba? Sasabihin na ni BBM, I will think about it first. I will think about it first. To follow. Pwede yan. Pero hindi pwedeng tablayin dahil sa Interpol. Pero pwedeng ipending kahit papano. Pero anong ginawa ng BBM? Aray ko. Proceed. Anong ginawa ng BBM? Proceed. Apply immediately. Sa poll sa eroplano. Basic eh. Kung marunong kang mag-analisa, marunong kang makiramdam, marunong ka sa nangyayari. Di ba? Oh, si Bato, pwede delay yan eh. Kaso, proceed immediately. Aray ko. Bakit? Oh, dahil, ano matimbang sa Pangulo? Matimbang sa Pangulo ang EJK, mga nawalan ng pamilya. Biro mo sa kamakakita, sinasabi nilang Marcelo baby, Marcelo son. Sino nagbibigay ng ustisya ngayon sa EJK? Kaya minsan bisita ko sinasabing Marcelo Marcos. Sino ba nagbibigay ng ustisya ngayon? Na sinasabi niyong Marcelo son. Demonyong anak, demonyong Marcos. Hindi nyo na mabubura yung record ni BBM, 35,000. Sealed and done justice sa pagkulong ni Digong. Burayin nyo yun. Burayin nyo yun! Diba? Basic lang kaya yung mga magdedebate tayo. Yun lang sasabihin ko eh. 35,000. Binigyan ng ustisya, live na live, national TV. Dinadala si Digong. Oh, may mabubura yun? Di nyo mabubura yun. Oh, sino? Prioritize bill, legacy bill ni Digong, Pogo. Giniba ni BBM. Mabubura nyo yun? Aray ko. Aray ko. Oh, legacy bill. Legacy bill ni Digong, Pogo. Sa isang pitek, binura ni BBM. Mabubura nyo yun? Aray ko. Aray ko. Hindi nyo kaya si BBM, boy. Kung alam nyo lang nangyayari ngayon, lumulod ang mga senador. Hindi na natutulog yung mga yung hype na yan.
Yan ang weak leader. Oh, yan ang weak leader. Eh si Digong, munta ko. Xi Jinping. Aray ko. Sabi ko, ako'y mag-uukay sa West Philippine Sea. Sabi si Xi Jinping, wag daw. Umalis ako. Aray ko. Wala. Di ba? West Philippine Sea. Dila Betlog. Anong sabi ni BBM? We do not yield. Man. We do not yield. Aray ko. Sabi ni Rochelle Joralbar, yan ang pangunahing dahilan kung bakit gustong-gusto ko si BBM. Bawal yan. Bawal magsisero si Epe Lisa. Engot. Aray ko. Di ba? Anong sabi ni Ma'am Chris Rose? Sabi nga ni Lord, mapalad ang mga nalulungkot sapagkat sila'y aaliwin. Ba't ganun? Ba't ganun conversion dito? Parang masagwa. Ma'am Chris Rose, ba't ganun conversion? Parang masagwa. Mapalad ang nalulungkot sapagkat sila'y aaliwin. Parang motel. Parang motel. Kapagkat sila'y aaliwin. Aliwin? Ano yun? 3 hours? 295? Aray ko. Aray ko. Pag nalulungkot, aliwin? Parang malaswa ah. Aray ko.